Dami po ng salapi na meron, yun po, napasok namin ng iba-ibang maling investment at negosyo. So, doon po nagsimula ang pagguho ng finances namin tsaka buhay. Ang karangyaan na tinatamasa nila, bakit biglang nawala at nagkautang-utang pa? Ano ang nangyari at bakit biglang gumuho at naglaho? Sinong mag-aakala na bilyones na nakita na uwi pa sa wala? Bilyon ang pinag-usapan po natin. Kung gusto niyo naman kung paano nangyari yan, let's watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Para sa araw na ito, we are going to make a commentary video. Ang topic na pag-uusapan po natin is ito, bilyon. Kung mabibigyan ka ng chance na may 1 billion pesos ka, woo! Mapapasana all ka. For sure, mapapatalong ka sa saya. You'll feel you're on top of the world. Yes! I'm on top of the world. I'm on top of the world. Di ba? Alam mo, pero ito lang po. Tulad na sinabi ni Miss Corina Sanchez sa interview niya, walang nakakarating sa itaas pag hindi nagsisimula saan? Ay, siyempre, sa ibaba. Oo, sa ibaba po. Pero kung ikaw, narating mo na yung tugatog na tagumpay, hindi rin minsan malayo na ikaw ay lalagapak. Meron nga kasabihan, the bigger you are, the harder you fall. Kaya nga, ano ba nangyayari? Bakit ba naubos ang kayamanan ng mag-asawang ito? Let's watch this. Kakaroon ka ng peace of mind na lahat okay. Oo. Kasi secure ka na po eh. Yun po. Kaya doon din po nagsimula yung problema namin. Doon na nagsimula ang problema ninyo? Bilyonaryo na kayo? Nagka-problema pa? Sa dami po ng salapi na meron, yun po, napasok namin ng iba-ibang maling investment at negosyo. So, doon po nagsimula ang pagguho ng finances namin tsaka buhay. Ay, grabe naman. Yes, mga friendship. Isa-isahin po natin yung sinabi niya para kapulutan po natin ng aral. Okay, number 1 yung sinasabi niya, security and comfort, di ba? When you have that kind of money, talagang there's a parang illusion ba na secure ka na talaga. You get that feeling nothing will go wrong. At the same time, ito ang reality. Also, pag lahat ng ginagawa mo yung tama, ang feeling mo, hindi ka na nagkakamali. Agree or disagree? Pakitype lang sa comment section. Di ba? Parang feeling mo, ay, nako, ito, hinawakan ko, naging successful. Ito, hinawakan ko, naging successful. Kaya feeling mo, lahat ng mga ibang diskarte na gagawin mo, tama siya. At to the point, minsan may nagpapayo at nagsasabi na sa'yo na hindi ka na nakikinig. Again, sino sa inyo guilty? Pakitype guilty. Naalala ko tuloy, yung may isa akong kakilalang isang online seller na talagang from rags to riches to, Sa TikTok nangyari to. Alam ko yung story niya. Tapos, yun nga, lumalaki talagang benta niya. Sobra talaga. Yung parang wow. Yung binibenta niya sa loob ng isang araw. Yun yung benta ng ibang kumpanya sa isang buong taon. So, to the point na lumaki ang ulo. In other words, ano nangyari? Nung lumaki ang ulo, hindi na siya nakikinig. Nagkamali siya ng desisyon, nasira siya. Ito lang sasabihin ko po sa inyo. Pag umabot ka na sa tugatog ng tagumpay, huwag mong paligiran ang iyong sarili ng mga chuchu. Paligiran mo ang iyong sarili ng mga taong pwede makapagsabi sa iyo ng katotohanan. At pangalawa, huwag kang masisiyahan na porket ang dami mo ng pera, walang na mangyayari. Again, may kasabihan ulit, the bigger you are, the harder you fall. Magkamali ka lang ng minsan, pwede kang bumagsak muli. Pero yun nga, when you experience that certain of comfort, mayroon tayong tendency to be complacent. Nagiging kampante tayo. Akala natin na-achieve na po natin yung level na gusto natin. Akala natin, honestly, pag pumapasok yung income natin, lalo kung OFW ka o may negosyo ka, feeling mo hindi siya natatapos. This is a reminder to all of us, even me right now, as I'm doing this video. Baka pagdating ng panahon, baka magkamali rin ako. Reminder to me, Shinkitan, huwag kang mabulag sa sarili mong pera at yaman. Karangyaan, achievements, di ba? Kung ano pa yung achievements mo, tapos na yan eh. Hindi pwede mong asahan ito. Gets nyo? Baka ito pa ang pwede maging downfall nyo. Yung tinatawag natin, yung the illusion of security and comfort. Number 2,
Ito pa, yung complacency po. When saying complacency, yung parang chill ka na, okay ka na, di ba? Imagine mo sa YouTube, ilang taon na po ako, lagpas 10 taon na po ako, sa Facebook, lagpas 10 taon. At araw-araw tayo gumagawa ng content. Bakit? Pwede naman ako mag-chillax na right now. Hindi ko na kailangan mag-record ng content every single day. But why am I doing one content sa video ng YouTube every single day, 365 days a year? Sa Facebook, 3 to 5 videos. Ganon din po sa TikTok, 3 to 5 videos on a daily basis. Because I don't want to be complacent. Kung bakit nga ako narito ngayon, dahil sa inyo, number 1, dahil kay Lord, number 2, dahil number 3, kasi gutom ako. Gusto kong talaga, maging consistent. Kaya nga, the first day na when I created the video, sinabi kong gusto ko talaga, there will come a time na talagang mapapanood ako ng maraming tao. There will come a time na matatouch ko maraming tao. There will come a time na talagang everyday ako gagawa ng video. At ginagawa ko po to. Kaya nga, I don't want to be complacent. Kaya tanungin kita, ikaw ba, nung kumita ka ng malaki at maayos, naging complacent ka ba? Pakitype na sa comment section. At pangatlong dahilan kung bakit mo talaga sila nalugi ng bilyon, yung sinabi rin nila, is because they made bad investment. They spread themselves too thin. Okay lang na mag-multiple sources of income, pero hindi lahat ng opportunity ay tamang opportunity. Wrong investments can really drain your finances kasi pinaghirapan mo to eh. One wrong move can wipe out your entire savings. Meron na naman ako isang kwento na ayoko naman i-disclose. Okay? Kung sino. Kasi hindi naman ako makwento eh. Kahit na public knowledge to. Meron siyang negosyo na maganda naman ang kita. Oo, malaki ang kinikita compared to the ordinary people. Pero ang nangyari, pumasok siya sa isang investment na mas malaki ang kita compare sa negosyo niya. So, nag-isip-isip siguro tong tao na ito. Sa tinatrabaho ko dito, siguro aabutin ako ng mga 5 taon, 10 taon para kitain tong pera na ito. Pero dito sa investment na ito, kaya kong kitain in 5 months to 1 year. Kung ano ginagawa 5 to 10 years. So, ano nangyari? Iniwan niya itong ginagawa niya negosyo at nag-focus siya dito sa investment. So, to cut the long story short, ano po nangyari? Yung pinasukan pala niyang investment ay scam. Tapos, ang masakit pa niyan, marami din siya mga investor na nag-invest sa kanya. So, ano po nangyari? Yung talagang ubos. Diba? Katulad ng ito pong mag-asawang to. One wrong move can wipe out your entire savings. Kaya nga, mga ka-friendship para sa mga taong medyo may ipon na, nakaka-LL na sa buhay, huwag nating ilagay ang ating tiwala sa pera. Huwag din tayo okay lang maging open sa opportunity, huwag lang maging greedy. Diba? And again, I'm talking also to myself. Kasi pag hindi nyo binantayan yan, grabe talaga, maniwala ka. One wrong move. And I always tell people, it takes you a lifetime to earn the money, to save money. But it only takes you one bad decision to lose everything. At para sa mga taong nakaka-relate, type relate na at saka kwento niya na yung story niyo. Pero bago pa tayo magpatuloy, meron pa tayong last part. Gusto ko lang batiin si Loveleng, si LSB sa Colt TV, at syempre naman Merlita, Arlene, Mos Gukasan, taga Bayumbong, Nueva Vizcaya. And then, last but not the least, siguro ito naman, iiwan ko na lang po kayo with this. Marami ako mga sinabi sa inyo. Number 1, yung illusion na marami kang pera, hindi na maubos ang iyong pera. Hindi totoo yan. Number 2, huwag kang magpakampante. Okay lang maging kontento, huwag lang magpakampante. Number 3, yung mga desisyon na papasukin mo, pag-isipan muna mabuti. So, pang-4, one thing I've learned in life is that when you are down, iisa lang ang pupuntahan mo. Up. Ano man ang katayuan ng buhay mo, just treat every failure as a learning opportunity. It doesn't really matter kung gaano kalayo ang binagsakan mo. Ang mahalaga is makakabangon ka muli. Ang mahalaga, natuto ka sa pagkakamali. And personally, marami akong pagkakamali. And recently, nagkaroon ng pagkakamali. Importante, pag ikaw ay nagkamali, number 1, mag-reflect ka. Mag-isip ka, mag-reflect ka. Saan ako nagkamali? Pangalawa, aminin mo ikaw ay nagkamali. Pangatlo, humingi ka ng tawad sa mga taong nasaktan mo sa iyong pagkakamali. Pang-4, isulat mo. Pang-5, huwag mo nang ulitin. Di ba? Ito lang para sa mga taong nagkamali na sa buhay. Huwag nyo naman parusahan ang inyong sarili sa iyong pagkakamali. Nagkamali ka, aminin mo. Ang importante, don't be hard on yourself. Learn also how to forgive yourself so that you can move on. Kaya para sa mga taong nanood ng video na ito, nagustuhan nyo ba tong video na ito? Kung nagustuhan nyo, I want you to reflect and I want you to share what are the things that you have learned from this video.
Maraming salamat po sa pag-tune in sa channel na ito. If you like this content, please do me a favor. I-like nyo to, mag-comment po kayo, at i-share nyo tong video na ito sa mga kaibigan nyo para matuto po sila. Hindi mo kailangan maubusan ng pera at mawalan ng pera para malaman mo na mali pala ang iyong ginawa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.